Sa nakaraan video, pinag-usapan natin ang Final Four teams na malaki ang chances na makapasok sa Final Four sa PVL. Pinag-usapan na rin natin mga ka-V-heads ang kanilang advantages at disadvantages para masolidify ang kanilang pwesto laban sa ibang teams. Kaya kung di nyo pa ito napapanood, pumunta na kayo sa aking profile at hanapin ang mga video na ito. Sa article na ito, pag-uusapan natin ang CMFT at Akari. May pag-asa nga ba sa Final Four ng PVL AFC 2025? Pero bago yan mga ka-V-heads, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest video. Sa kabila ng dominance ng mga powerhouse teams tulad ng CCS, Gas, Signal at Cherry Tigo, two teams ang CMFT at Akari Chargers ang nagpapakita ng potensyal para makapasok sa postseason. Bagamat parehong may hamon na hinaharap, parehong teams din ang may talent at drive na maaaring magpabago ng takbo ng torneo. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang tsansa ng CMFT at Akari na makapasok sa Final Four. Titingnan ang kanilang performance, advantages at disadvantages, at ang mga key players na maaaring magdala ng malaking epekto sa kanilang kampanya. Unahin na natin ang favorite ng lahat, ang CMFT or Choco Mucho Flying Titans, isang underrated contender. Ang CMFT ay nagpapakita ng solid performance kasalukuyang nasa gitna ng standings na may win-loss record na 3-3 at 7 total points. Ang kanilang roster ay may kombinasyon ng offensive firepower at defensive stability, ngunit may ilang aspeto na kailangang pagtuunan upang makamit ang isang Final Four spot. Ito ang nakikita kong strength nila. 1. Offensive firepower. Ang CMFT ay merong 343 attack points ngayong conference na may average na 13.19 points per set. Ang mga standout players tulad ni Cici Rondina, Kat Tolentino at Cherry Nunag ang bumubuo sa core ng kanilang offense. Si Rondina, sa particular, ay nagpapakita ng leadership at ability na maghatid ng fast attacks at sharp placements, lalong-lalo na sa pressure moments. 2. Defense and blocking. Meron ang CMFT ng 62 block points, mas mataas kumpara sa ibang teams. Ang presence ni Lorraine Pecaña at Isamolde Sanet ay nagbibigay ng magandang depensa kontra sa atake ng kalaban. 3. Well-rounded roster. Ang mga players tulad ni Dindin, Tubino at Pecaña ay nagbibigay ng versatility na mahalaga para mag-shift ang team mula defense papunta sa offense ng maayos. Ito naman ang kanilang challenges na kailangan tugunan ng team. 1. Inconsistent set execution. May mga pagkakataon na hirap ang CMFT sa setter-hitter connection na nagre-resulta sa pagkukulang sa offensive output. Ang team ay meron lamang 26% success rate at 17% efficiency sa attacks. Kahit magaling si Alba na may 3.92 average per set, hindi nito makakayang buhatin ang team. 2. Service at reception weaknesses. May fluctuation ang kanilang reception success rate, 28%, at service efficiency, 3%, na posibleng maging disadvantage laban sa mas consistent teams. Kung ma-address ang mga isyung ito, malaki ang posibilidad na magawa ng CMFT ang isang malalim na run papunta sa Final Four. Sunod naman ang Akari Chargers, isang papalakas na banta sa torneo. Ang Akari ay nagpapakita ng potensyal ngunit kailangang maging consistent upang makapasok sa top 4. Sa kabila ng kanilang hamon sa depth at injuries, ang kanilang roster ay may ilang standout players na maaaring magdala ng laban para sa playoff spot. Strength of Akari. 1. Dynamic attacking threat. Sina Gretchel Soltones at Ivy Lacsina ang bumubuhat sa Akari. Si Soltones ay kilala sa versatility at power, habang si Lacsina naman ay may lakas sa net at consistent na scorer. 2. Defensive stability. Si Soltones at Dani ay maaasahan sa digging at passing, habang si Mireofe Sharma ay nagbibigay ng presence sa net, offensively at defensively. 3. Improving chemistry. Habang tumatagal ang torneo, lumalakas ang cohesion ng Akari na mahalaga sa mas competitive na bahagi ng conference. Lalo na ang pagpasok ni Eli Soyud bilang starter ng team na tumutulong sa scoring load nila Lacsina at Soltones. Challenges of Akari. 1. Kakulangan ng depth. Bagamat may standout players ang Akari, ang iba sa kanila ay injured at underperformed sa liga. Injured si Ced Domingo,
na inaasahan makababalik pa sa liga. Underperformed naman si Faith Nisperos na alas player, Mitch Cobb na inconsistent sa setting, at Erica Raagas na binabangko lang sa Akari. 2. Inconsistent performance under pressure. May mga pagkakataon na nahihirapan ang team na mag-execute sa crucial moments na nagre-resulta sa pagkatalo sa tight matches. 3. Weak blocking game. Ang kanilang block efficiency ay medyo mababa na nagbibigay ng pagkakataon sa fast attacks ng kalaban. Kung ma-improve ang blocking at magpakita ng mas consistent na performance, maaaring maging dark horse ang Akari sa laban para sa Final Four. Conclusion: may tsansa ba ang CMFT at Akari sa Final Four? Ang CMFT at Akari ay parehong teams na may sapat na talento at potensyal. Ang CMFT ay umaasa sa kanilang offensive power ni Cici Rondina at strong defense ni Tang Ponce, habang ang Akari ay may dynamic attacking duo nila Soltones at Laksina at improving chemistry. Gayunpaman, parehong teams din ang may kailangang pagbutihin, ang CMFT sa kanilang service at reception, at ang Akari sa kanilang depth at consistency sa pressure moments. Kung magagawang ma-address ng parehong teams ang kanilang kahinaan habang tumatagal ang torneo, posible nilang makuha ang kanilang pwesto sa Final Four ng PVL AFC 2025. Kayo naman mga ka-V-Heads, may mga gusto ba kayong idagdag o sariling insights tungkol dito? I-comment nyo na yan sa comment section para mapag-usapan natin. So there you have it mga ka-V-Heads! Thank you for supporting and still watching this channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest video.